Wala talagang maidudulot na mabuti ang matigas na ulo. Yun bang halos maputol na ang ugat sa leeg ng magulang mo sa tuwing pinaaalahanan ka ng hindi pwedeng gawin. Pero dahil sarili mo lang naman ang sinusunod mo, madalas ikaw lang din naman ang nagpapahamak sa sarili mo. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento at karanasan ni Kiki. Taong 1996 sa lugar ng Iloilo. Batang gala itong si Kiki. Nabansagan itong Kiki iti gawa nga nung nauso ang bukol sa ulo na salo niya yata lahat. Lagi itong hinahabol ng ama ng pamalo dahil sa sobrang pasaway itong bata. Kay, nasaan ka na naman pupunta? Ang init ng sikat ng araw. Mamaya pag-uwi mo, amoy damo ka na naman ha. Sinasabi ko sa'yo, pagdating talaga ng alas 5 at hindi ka pa nauwi, sinturon talaga ni Judas ang ipapalo ko sa'yo. Pagalit na turan ng tatay niyang tawagin na lang natin si Tatay Borjo. Naku Kiki, makinig ka naman sa tatay mo. Kung sa akin lang ni hindi mo man lang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Niloloko-loko mo pa akong bata ka. Hala, dyan sa tatay mo, bahala kayong mag-ama. Naaasar din naturan ng kanyang ina na pangalanan na lang nating Nanay Bining. Naku naman to si tatay, malaki na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Opo, uuwi po ako. Sasamahan ko lang tong si Duyong, mangunguhaw daw kami ng santol doon sa taniman ni Sir Flores. Nakakunot ang noo na sagot naman ni Kiki. At bakit doon? Ang layo noon, Kiki. Sakala mo namang madadaanan niyo ang bahay ni Mayang. Sige kayo, ihahapunan kayo ng aswang na yun pag nagkata. Kahit anong pananakot ng ama, parang walang narinig itong si Kiki. Wala din nagawa ang ama kundi bigyan na lang ng pangontra ang anak. Kahit ganito katigas at pasaway ang batang ito, mahal na mahal siya ng magulang niya. Nag-iisang anak kaya masyadong napagbibigyan sa mga gusto kahit pa nga madalas nasasaktan ng ama, pero ayos lang din naman itong ina niya. Sa pagpapatuloy ng kwento, nilagyan ng sinturon na yari sa basyawan ang maong na short na suot-suot ng bata. Binilinan siya ng ama na gagamitin lang kung kinakailangan. Hindi ito napansin gawa ngang mahaba ang suot niyang t-shirt. Maya-maya lang ay dumating na ang kaibigan niya at niyaya na siyang umalis. Tara na, Kay. Sasama ka ma? Tio Berjok, isasama ko po siya ha. Babalik naman po kami agad. Magluluto daw po kasi si ate ng jam. Kailangan niya po sa school nila. Masarap daw ang santol doon sa taniman ni na Sir Flores, kaya doon po muna kami mangunguha. Oo, Duyong, handa na ako. Siya nga pala, nagpaalam ka na ba Duyong kay Sir Flores? Baka maraming bantay doon. Alam mo namang isang platon yata ang mga aso doon. O siya, kayong dalawa mag-ingat ha. Huwag magpapagabi. Alam niyo naman ang daan. Mahirap mapasalubong niyo si Mayang. O siya, heto bote ng lanahimag. Itago niyo sa bulsa. Pag kumulo yan, sigurado may malapit na aswang. Wala namang mawawala kung mag-ingat kayo, diba, mga bata? Sabay pa napasagot ang dalawa. May bitbit si Duyong na buslo at si Kiki naman ay supot. Kapwa silang nagpaalam na. Habang binabagtas ang lapad ng palayan, napasipol-sipol pa ang dalawa. Malayo ang lugar sa mga kabahayan. Sa paglalakad, nabaling ang atensyon nila sa maliit na kubo at sa nagwawalis na matandang kuba. Kahit nga pasaway ay nagawa pa ng dalawang magbigay galang sa ali. Ito yung matandang panakot ng ama kay Kiki.
si Mayang. Uugod-ugod na ito at pansin ng dalawang nag-iisa lang ito sa kubo niya. Magandang hapon po. Padaan lang po kami, Lola. Abay, mga bata, saan ang punta nyo? Nako, huwag kayong pumasok dyan at delikado. Napahinto ang dalawa at akmang magsasalita pa sana nang biglang naramdaman ng bata ang langis na nasa loob ng kanyang bulsa. Napatingin ito kay Aling Mayang habang panapakiramdaman ang umiinit na bote. At nang maya-maya pa ay may biglang napadaan na isang matanda. Animoy nagulat ang dalawa nang bigla lang itong nagsalita sa gilid. Mga bata, huwag kayo maniwala sa matandang yan. Sige na, lubafad na kayo. Maraming mga santol na yun, lalo na sa bandang kaliwa ng taniman kayo dumaan. Sige po, salamat. Tara na, Kay. Hayaan mo na yan si Aling Mayang. Nakakatakot. Bilisan na natin na makauwi na tayo. Dito pa nga lang tayo, natatakot ka na, Duyong. O siya, sige na. Halika na. At siya nga pala, kilala mo ba yung isang matanda? Parang ngayon ko lang nakita yun ah. Yung lalaki kanina? Hindi eh. Tsaka, saan na nga ba yun, Ki? Ang bilis naman maglakad noon. Saan yun sumuot? Napaisip ang dalawang bata. Ngunit, biglang uminit ang bulsa habang kapaharap nila si Aling Mayang. Sobrang init pa ng mga oras na yun. Kaya nagmadali na din silang bagtasin ang ninanais nilang marating na lugar. Tinungo nila ang kaliwang bahagi kung saan ang sinabi ng hindi nilang kilalang tao. Nang malapit na sa lugar, bumungad sa kanila ang mga puno ng kasoy at santol na hitik sa mga bunga. Nako, Ki, matutuwa ang atin nito. Ang dami niyang magagawang jam. Nako, Sikna, ako ang maaakit ha. Ikaw yung taga-salo dito. Oo nga, ang dami ng bunga. Sige na, akyat ka lang dyan at ako sa puno ng kasoy mangunguha ako ng mga buto. Masarap yan gawing bandi, di ba? Tuwang-tuwa ang dalawa habang animoy nasisiyahan sa pangunguha ng mga prutas. Hindi nila alintana na may nagmamasid pala sa kanila. Nawala na din sa kanilang pag-iisip na pababa na ang haring araw ng mga oras na yon. Mabilis na lumilim ang lugar dala marahil sa mga nagsilakihang mga puno ng santol. Habang abala sa pangunguha ang dalawa, may kung anong nilalang na lumapit sa kanila. Pareho silang nasa puno nang mapansin ang nasa baba. Isang nakagapang na mabalahibong nilalang. Mapupula ang mga mata nito at mahaba ang mga pangil. Dagdagan pang mahaba din ang mga kuko. Duyong, may halimaw. Saan ka? Pakiusap, huwag kang bumaba. Ki, nandito ako sa kabilang sanga. Oo, nakikita ko. Paano tayo makababa nito? Naku, nalinti ka na. Hindi ko din alam. Palubog na pala ang araw, Duyong. Kinakagat pa ako ng maraming malalaking langgam. Tumaas ang tensyon sa lugar nung biglang sinuwag-suwag ng kung anong hayop ang inakyatan nilang kahoy. Nagsisigaw ang dalawang bata sa sobrang takot. Nagpalipat-lipat ng sanga si Kiki gawa ngang padami ng padami ang mga malalaking langgam. Habang nayuyugyug ang puno gawa ng nilalang. Sumisigaw na ito ng tulong. Pero walang katao-tao ang lugar ng mga oras na yon. Nang biglang nakaapak siya ng tuyong sanga sabay ng pagkaputol nito ang pagbulusok ni Kiki pababa. Mismong bumagsak ito sa kinaroroonan ng nilalang.
Animoy, isang malaking langka ang pagbagsak niya sa likod ng aswang. Napasigaw ng malakas ang aswang gawa ngang hindi lang dahil sa impact ng katawan ng bata, kundi dahil sa suot nitong sinturon ng basyawan na dumikit sa katawan ng nilalang. Napabangon si Kiki at nagbigay distansya sa aswang. Kumukulo na ang bote sa bulsa at natapo na ito sa suot niyang short. Humarap si Kiki sa nilalang na animoy, hindi pa ito nakabangon dahil sa nangyari. Tinanggal ng bata ang suot niyang sinturon na gawa sa basyawan at nakita niya na ang nagbabago ang anyo ng Putik, ikaw? Ikaw ang nagpapunta sa amin dito? Yawa kang aswang ka. Sige, lumapit ka at ihahampas ko sa iyo tong sinturon ko. Tumawa lang ang nilalang habang madiin ang pagkatitig nito sa hawak-hawak ni Kiki na sinturon na gawa sa basyawan. Bata, sa oras na sakupin ng paligid ang lugar, tingnan natin yung tapang mo. Kunti na lang. Napalingon si Kiki habang pinagmamasdan ang kapaligirang sinasakop ng kadiliman. At maya-maya lang tinawag nito si Duyong na umiiyak sa taas ng puno. Duyong, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Huwag kang matakot. Huwag ka lang bumaba muna dyan. Makikita nitong halimaw na to ang hinahanap niya. Hoy halimaw, napangit. Oo, marahil masisindak mo ako pero hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo oras na lumapit ka. Aba, matapang ka. Tingnan natin kung saan hahantong yang tapang mo. Sabay ng pagdilim ng paligid ang pag-ungol nito. Nangilabot ang dalawa nang biglang may kumahol. May asong pasugod sa nilalang. Napaupo si Kiki sa gilid nung makitang nilapa ng malaking aso ang halimaw. Asong may dalawang kulay. Kalahati nito ay puti at kalahati ay itim. Napatingala si Kiki sa puno ng santol. Nakita din pala ni Duyong ang nangyayari. Bumababa ito habang nagtataka na may halong takot sa aura nito. Sa pagpapatuloy ng kwento, hindi lang aso ang dumating. Sumusunod pala sa likod nito si Aling Mayang na may dalang sungkod at sulo. Sumisigaw ito sa mga bata. Mga bata, bilisan nyo! Ano pang tinatanga-tanga niyong dalawa? Kumilos na kayo at baka maabutan pa tayo ng mga kasama niyan. Bilis! Aling Mayang? Kayo po? Nako, maraming salamat po nang dumating po kayo. Habang bitbit pa rin ni Duyong ang buslo, hinawakan niya si Kiki sa kamay, hudyat ng paglisan nila sa lugar. Kasama ang matandang ali, binagtas nila ang daan pauwi. Halos hindi makapaniwala ang dalawa sa mga nakita. Nung malapit na silang makatawid sa palayan pabalik sa baryo, huminto ang matanda. Kasunod sa likod nito ang dambuhalang aso. Ang aso ang siyang kasakasama ng ali pero laking hiwaga ito sa dalawa gawa nga ng hindi lubos maisip na may alagang ganito kalaki, kaganda at katikas na aso si Aling Mayang. Mga bata, ligtas na kayo dito. Buti na lang naabutan ko kayo. Sa ganung sistema, kung hindi, pagfiestahan kayo ng mga dayo sa lugar. Sila ay hindi taga dito. Pero dinadayo nila ang lugar na yan pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kaya ako nagbabala bago kayo pumasok pero hindi kayo nakinig. Paumanhin po, Ali.
Sa susunod po makikinig na po kami. Maraming salamat po sa pagligtas mo sa amin. Aling Mayang, sino po yung aso mo? Pwede po bang makahingi ng tuta? Ang ganda kasi niya eh. Nagtawanan ang mga ito. Hindi ordinaryo ang aso, kundi bantay ito at gabay ni Aling Mayang. Para hindi madismaya ang bata, nagpa-oo ang matanda. O siya, sige na, umuwi na kayo. Hayaan mo, sa tamang panahon na titingnan natin kung mabibigyan ka din. Sa nakikita ko, isang mabuting bata ka at matapang. Panahon ang makakapagsabi na mabibiyayaan ka ng tuta. Nagtataka man ng dalawa, nagpaalam na ito at umuwi na. Ang mga tagpong ito ay inilihim na din ng dalawa sa pamilya para hindi ito mag-alala. Ngunit nabago nito ang kaisipan ni Kiki. Maging ang pagiging pilyo ay nawala. Sa paglipas ng mga araw, naging masunuri na ito at hindi na sumasagot sa ina. At yan ang naging resulta ng minsang makasagupa ng tinatawag nilang dayo.